Good afternoon, class. So, ako muli, si Teacher Venus, ang inyong online teacher sa ALS. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa mga bantas o punctuation marks. So, ang ating kasanayan sa ating pagkatuto ay natutukoy ang mga gamit ng iba't ibang bantas. So, bago natin simulan ang ating aralin, tingnan muna ang mga larawang ito. Kilala mo ba sila? Meron bang mga pamilyar na bantas sa inyo dyan? Kung mahilig kayong magbasa ng libro or mga pahayagan or dyaryo, so madalas nyo tong makikita. So ang ating mga bantas na pag-aaralan sa araw na ito ay ang una, tuldok o period. Number 2, kuwit o comma. Number 3, tandang pananong o question mark. Number 4, tandang panamdam o exclamation point. Meron din tayong panipi o quotation mark. Tutuldok o colon. Tuldok kuwit naman o semicolon. At ang panghuli ay ang gitling o hyphen. So, meron tayo pang dalawang bonus na bantas na pag-aaralan mamaya pagkatapos nito. So, isa-isahin natin ang mga bantas na ito. So, ang iba't ibang mga bantas at ang mga gamit nito. So, ituturo ni teacher kung ano ang bantas na ginagamit natin sa paggawa ng pangungusap at paano at saan ba ginagamit ang mga ito. So, ang unang bantas na ating tatalakayin ay ang tuldok o period sa Ingles. Saan nga ba ginagamit ito? Ginagamit ang tuldok sa pagtatapos ng mga pangungusap na pasalaysay, pautos o pakiusap. So, bigyan natin ng halimbawa ang mga pangungusap na ito. Sa pangungusap na pasalaysay, malamig ang klima ngayon. So, kung napapansin nyo, meron siyang tuldok sa hulihan o katapusan ng pangungusap. So, ibig sabihin yan, doon na nagtatapos ang pangungusap. Halimbawa naman ng pangungusap na pautos. Number 2, sagutan mo na ang iyong module. Pautos yan. Meron ding tuldok sa hulihan ng pangungusap. At ang huli naman ay ang pangungusap na pakiusap. Number 3, pakilakasan lamang ang inyong boses. So, meron ulit tuldok na ginamit sa hulihan ng pangungusap. So, ayan ang gamit ng bantas na tuldok o period. Ganun din ang gamit niya sa Ingles. Lagi siyang nasa hulihan ng pangungusap. Ibig sabihin, nagtapos na ang pangungusap na inyong sinabi or binanggit. Ang pangalawang bantas naman ng ating pag-aaralan ay ang kuwit o comma. So, ginagamit ang kuwit sa paghihiwalay ng magkasunod na salitang binabanggit sa pangungusap. So, ito ay ginagamit daw sa paghihiwalay ng magkakasunod na salita. So, bigyan natin siya ng halimbawa. So, dito, sa halimbawa na sa number 1, maraming yaman na nakikita sa ating bansa tulad ng bundok, dagat, ilog at
kagubatan. So kung napapansin nyo, tinutukoy dito sa pangungusap na ito ay tungkol sa yaman. So yaman, pwede siyang yamang tubig, yamang lupa. So binagbigay siya ng mga halimbawa ng yaman. So meron daw bundok, nilagyan ng kuwit, dagat, kuwit, ilog, at wala na siyang ginawang nilagyan na kuwit dahil meron siyang nilagay na at. Ibig sabihin, ito na yung susunod na yung huling halimbawa. So, at kagubatan at naglagay din ng tuldok upang tapusin o sa pagtatapos ng pangungusap. So, again ha, ginagamit ang kuwit sa paghihiwalay ng mga magkakasunod na salita. Number 2, kumain ka ng itlog, gulay at sariwang bungang kahoy. So again, nakita nyo ha, pag may at na, ibig sabihin halimbawa na hindi mo na siya lalagyan ng kuwit. At sa katapusan ng pangungusap, lalagyan ito ng tuldok o period na bantas. Ginagamit din ito sa hulihan ng bating panimula at bating pangwakas na liham. Diba? Sa pag gumagawa tayo ng liham, so ang ating bating panimula halimbawa ay mahal kong Marie. Tapos nilagyan siya ng kuwit. So nandoon yung pangalan ng gusto mong sulatan o gusto mo makatanggap ng sulat mo. Sa bating pangwakas naman ay nagmamahal. Tapos kuwit, sa ilalim nun ay ang pangalan mo or kung sino yung gumawa ng liham. For example ulit, sa bating panimula, sa iyo kaibigang Jose. Tapos may kuwit. Tapos sa pambating pangwakas naman, tapat na sumasa iyo. Kuwit tapos yung pangalan ng sumulat. Saan pa ginagamit ang bantas na kuwit? Ito ay ginagamit din sa pagtatapos ng oo at hindi. 'Di ba pag may mga quizzes o test tungkol sa hinihingi ang inyong opinion, so ang isasagot niyo doon is oo kung kayo ay sumasang-ayon, hindi naman kung hindi. So ganito 'yon. Halimbawa, oo, tapos lalagyan mo ng kuwit. Sumasang-ayon ako sa kasabihang ito. Tapos tuldok. So, ibig sabihin, sumasang-ayon kayo dahil oo yung sagot nyo, tapos dudugtungan nyo pa yan kung bakit kayo sumasang-ayon. Halimbawa namang hindi kayo sumasang-ayon, ang sagot nyo ay hindi. So, ganun din, hindi. Tapos lalagyan ng kuwit. Ayaw niyang sumama. Tapos, pwede mo na ring sabihin kung bakit hindi ka sumasang-ayon. Meron pang isang gamit ang kuwit sa mga lipon na mga salitang panuring o pamuno. O halimbawa, si Andres Bonifacio, ang ama ng Katipunan, ay isinilang sa Tondo. So meron ditong dalawang panuring. Sino dito ang mga panuring o pamuno? Si Andres Bonifacio ay ang ama daw ng Katipunan. So, nilagyan siya ng kuwit upang paghiwalayin yung dalawang salita patungkol kay Andres Bonifacio. Next, si Pastor Arias. Kuwit, isang mahusay at tagapagtanggol. Kuwit ay isang manobo. So, yun. So, kapag gusto mong paghiwalayin yung magkakasunod na salita or panuring, ibig sabihin naglalarawan doon sa taong yun, lalagyan siya ng bantas na kuwit. So, ayun ang mga gamit ng kuwit. Dumako naman tayo sa bantas na tandang pananong or question mark. Ito, madali lamang ito. Ginagamit sa mga pangungusap na nagtatanong. O, ano ba yung mga pangungusap na nagtatanong? Halimbawa, ano ang pangalan mo? Sasama ka ba? O, saan ka nakatira? Siyempre, kailangan lagi siyang may
tandang pananong or question mark kapag ikaw ay nagtatanong. Ano pa? Sa loob ng panaklong upang maipahiwatig ang pag-aalinlangan sa diwa ng pangungusap. Pag-aalinlangan, ibig sabihin hindi ka sigurado, hindi ka sure sa sinasabi mo. For example, si Manuel Rojas ang ikalawang, tas meron siyang panaklong, tapos may question mark, o tandang pananong, Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So, ibig sabihin, hindi siya sigurado kung si Manuel Rojas ba ang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. So, kapag hindi ka sigurado, lalagyan mo siya ng panaklong or yung parenthesis, yung i-close mo siya sa loob ng panaklong. Ibig sabihin, nag-aalinlangan ka, hindi ka sigurado sa sinabi ng may akda. Next. Dito naman tayo sa tandang panamdam. So, ang tandang panamdam ay ginagamit sa pangungusap na panamdam o nagpapahayag ng matindi o masidhing damdamin. Ito, kapag, ano ba yung matinding damdamin natin? Kapag nagulat tayo, kapag galit tayo, diba? Kapag meron kang gustong sabihin na talagang matindi yung iyong nararamdaman. So, bigyan natin siya ng halimbawa. So, mabuhay ang Pangulo, diba? Saan to madalas na, yung sa mga welga-welga rin, diba? Nakikita nyo? Makibaka, o kaya ibagsak, diba? Itaas ang sweldo, diba? Laging meron siyang tandang panamdam. Ibig sabihin, matindi ang ang nararamdaman ng mga nagwewelga na yun. Ano pa? Kapag nagulat, uy, ang ganda ng bago mong sapatos. Diba? Uy, parang ganda mo ngayon. Diba? Uy, nalaglag yung bata. Diba? So, yun. Masidhing damdamin. Ano pa? Kapag nasasaktan tayo, aray, natapakan mo ang paa ko. Diba? Pag nagugulat ka, diba? So, yun. Ano pa? Tulong. Diba? Pag hihingi ka ng tulong, ano pa? Sunog. Diba? Ganun din sa English, help, diba? Fire, diba? Ganun din yung gamit, yung pareho lang sa Tagalog. So, saan pa natin madalas makikita yung tandang panamdam? Sa mga warning, diba? Mga warning sa street, diba? Bawal tumawid dito, diba? Ano pa? Bawal umihi rito, diba? Ganun. O kaya, pag nagtatrabaho ka sa kitchen, sa Jollibee o kaya cook ka, 'di ba? Yung mga doon, mga warning sa mga maiinit na surfaces, 'di ba? Pinag-aralan natin 'yan sa module ng safety sa workplace, 'di ba? So 'yun, madalas 'yan sa mga warning. Next. Dito naman tayo ngayon sa panipi, 'di ba? Or quotation mark. So, inilalagay ito sa unahan at dulong isang salita. So, ito madalas natin ito nakikita, di ba? Halimbawa sa mahilig tayo sa mga quotes, di ba? O kaya sa sinabi ng mga sikat na tao. Halimbawa, si Pia Wurtzbach, di ba? May nakalagay siya, confidently beautiful with the heart. Di ba naka-quote yun? Naka-quotation mark yun, naka-panipi yun. Tapos nakalagay dun sinabi ni Pia Wurtzbach. So, ito yung mga iba pang mga halimbawa. Hindi ko nakupkup ang kriminal, pinarurusahan, sabi ng Pangulo. So, ibig sabihin, ayun yung sinabi ng Pangulo, yung mga salitang yun. Ano pa? Ginagamit upang mabigyan diin ang pamagat ng isang pahayagan, magasin, aklat at iba't ibang mga akda. So, for example, magbubukas muli ang Manila Times. So, bakit meron siyang panipi or quotation mark? Kasi ayun, yung Manila Times is yung pangalan ng pahayagan or ng dyaryo. Next, napaluha ang marami nang mapanood ang dulang Anak Dalita. So, ano yung Anak Dalita? Yun yung title o pamagat ng palabas or dula-dulaan, di ba? Pwede rin yan sa mga program sa TV, programa sa radyo, diba? Title ng libro na nabasa mo. So, yun ang mga gamit ng panipi or quotation mark. Saan pa ito ginagamit? Ginagamit sa pagkulong ng mga salitang banyaga. So, pag sinabi nating salitang banyaga, ito yung mga